Magandang umaga sa lahat. Nandito po tayo ngayon para tuklasin ang mga ambagan ng Renaissance sa iba't ibang larangan. A. Sa larangan ng sining at panitikan. Ang unang tao ay si Francisco Petrarch, ama ng humanismo. Si Petrarch ay isang pilosopo at makata. Ang kaniyang humanismo ang naglatag ng pundasyon para sa Renaissance. Isa rin siya sa itinuturing na ama ng modernong wikang Italyano. Siya ay isang scholar din sa sumulat ng mga tula tungkol sa kanyang ideal na pag-ibig. Si Petrarch ay isinilang bilang Francisco Petrarca noong Hulyo 2013 sa Arezzo, Tuscany. Si Francesco ang ama ng humanismo. Pinakamahalagang sinulat niya, Italiano Songbook, isang koleksyon ng mga sunata ng pag-ibig sa pinakamamahal niyang si Laura. Ipinanganak siya sa Arezzo, Italy. Lumaki sa korte ng Papa sa Avionon at nakapag-aral sa Universidad ng Bologna kung ipinamalas niya ang pagiging scholar at manunulat. Siya din ang naging tampok na humanistang manunulat na tinuturing ama ng humanismo dahil sa masiding pagmamahal sa klasiko. Ang ikalawa naman ay si Giovanni Boccaccio de Cameron, 100 koleksyon ng mga nakatatawang salaysay. Si Giovanni Boccaccio ay kinalala sa bantog sa kanyang mga akda sa wikang Latin. Marami rin ang nagsasabing siya ay isa sa mga unang taong nagpakita ng interes sa humanismo. Nabuhay din niya ang pag-aral ng Hellenistikong kaalaman. Si Giovanni, malapit na kaibigan ni Petrarch. Isa sa mga kanyang obra ay ang Decameron. Ang pangatlong tao ay si William Shakespeare, ang makata ng mga makakata. Naging tanyag na manunulat sa ginintuang panahon ng England sa pamumuno ni Reyna Elizabeth. Ilan sa mga sinulat niya ay ang walang kamatayang dula gaya ng Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Antony at Cleopatra at Scarlett. Sa isang mundo kung saan madalas na sinasabing mabilis na lumiit ang kalidad ng sining ng pagsulat, mahalaga para sa scholar na panitikang Ingles na panatiliin ang pag-aaral sa mga tunay na klasiko. Tulad ni Shakespeare, si William Shakespeare ay isang mahalagang palatandaan sa panitikang Ingles. Ang tagumpay ng akda ni Shakespeare ay nakatulong upang magtakdang pamantayan para sa revolusyon ng mga modernong drama at dula. Siya rin ay kinilala bilang isa sa mga unang manunulat na gumamit ng modernong prosa sa kanyang mga sinulat. Sa katunayan, ang paglaki ng popularidad ng prosa sa panahon ni Shakespeare ay malinaw na makita dahil sa unti-unting pagdami ng paggamit niya nito sa buong kanyang karera. Tapos na tayo sa larangan ng sining at panitikan. Sa larangan ng pinta naman tayo. B. Larangan ng pinta. Ang unang tao ay si Michelangelo Buonarroti. Siya ay itinuring na pinakamahusay na iskultor ng Renaissance. Isa sa kanyang mga pinakatanyag na obra ang Pietà 1498, kung saan hawak ni Maria ang katawan ni Jesus matapos itong ibaba mula sa krus. Nakilala rin ang kanyang pinta sa kisame ng Sistine Chapel na nagpapakita ng mga siyam na kwento ayon sa Genesis sa Biblia. Kabilang ang paglikha kay Adan. Bilang arkitekto, ginawa niya ang plano at disenyo ng St. Peter Basilica sa Vatican. Si Michelangelo ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance. Ang unang niyang obra maestra ay ang estatwa ni David. Ang pangalawang tao ay si Leonardo da Vinci. Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang Huling Hapunan, The Last Supper, na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang kanyang 12 disipulo. Isang hinyong maraming nalalaman sa iba-ibang larangan. Hindi lang siya kilalang pintor kundi isa ring arkitekto, sculptor, inhinyero, inventor, siyentista, musikero at philosopher. Si Leonardo isang hinyong maraming nalalaman sa iba't ibang larangan. Hindi lang siya kilalang pintor kundi isa ring arkitekto, sculptor, inhinyero, inventor, siyentista, musikero at philosopher. The Last Supper at Mona Lisa.
Ang pangatlong tao ay si Rafael Santi, ganap na pentor, perpektong pintor, pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balanse o proportion ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa ang obra Maestrang Sistine Madonna, Madonna and the Child at Alba Madonna. Si Rafael, nakilala siya sa kanyang pinta na Madonna mula 1499 hanggang 1520. Ang Madonna ay tumutukoy kay Maria, ang ina ni Jesus. Pinaghalong Michelangelo ang sining sa panrelihiyon na bigay diin ng Renaissance. Tapos na tayo sa larangan ng pinta, doon na muna tayo sa larangan ng agham. Si larangan ng agham. Ang unang tao ay si Nicholas Copernicus, isang scholar mula sa Poland. Ayon sa kanya, ang daigdig ay umiikot sa kanyang aksis. Teorya, pinatotohanan ang teorya ni Aristarchus noong 3 taon BCE. The Revolution Bus Orbium Coelestium on the Revolutions of the Celestial Spheres. Kanyang aklat na pinagbabawal na basahin dahil naniniwala ang simbahan na tiliwalas ito sa kanyang mga aral. Si Nicholas, astronomer mula sa Poland. Ayon sa kanya, hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw at ang daigdig ay umiikot sa paligid nito. Teoryang heliocentric, ang daigdig kasama ng iba pang planeta ay umiikot sa paligid ng araw. Ang pangalawang tao ay si Galileo Galilei, isang astronomo at matematiko noong 1610. Malaki ang naitulong ng kanyang naimbentong teleskopyo para sa mapatotohanan ang teoryang Copernican. Si Galileo, pinatotohanan niya ang teorya ni Copernicus. Ginamit niya ang kanyang naimbentong teleskopyo. Kanyang naobserbahan na ang sinag sa buwan ay refleksyon sa nagmumula sa araw. Tinawag siyang isang erehe ng simbahan at ikinulong hanggang sa mapilitan siyang bawiin ang kanyang teorya. Ang pangatlong tao ay si Isaac Newton, ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sanayon sa kanyang batas na universal of gravitation, ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas na grabitasyon. Siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya ang gravitasyong ito ang dahilan kung bakit bumalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas. Si Isaac ang higante ng siyentipikong Renaissance, batas ng universal gravitation. Mahilig siyang sumuri sa iba't ibang bagay tulad ng bakit lumilipad ang saranggola at kung paano napatakbo ang orasang tubig. Pinagbuhusan niya ng pansin ang ideya ni Galilei at Kepler. Calculus sa pamamagitan ng pagkukwenta ay nagbigay ng katuwiran ang mga nangyari sa kapaligiran ayon sa batas ng kalikasan. Thank you for watching, everyone.